Bago ang lahat, ito yung mga biggest winner at loser ngayong araw. Pero maituturing buong season eh. Bago yung game ng East Finals, in-announce na yung mga napili sa All-NBA team. Bukod sa iniintay kung sino ang maglalaban sa finals, ito naman yung iniintay ng ibang mga nalaglag sa playoffs kung sino ang masasama sa mythical team or All-NBA team para magkaroon ng malaking kontrata. Bukod sa na-0-2 ang Knicks versus Pacers na binangko pa si Towns, na saka ko na lang i-review yan. Meron kasi mga nasnub talaga. Yung iba doon, malaking impact sa future nila. Ang biggest winner, si Shai Gilgeous-Alexander dahil nakuha niya yung MVP award. Eligible na naman talaga si SGA sa Supermax contract nung makuha niya yung award na yon. Sa off-season, 293 million sa 4 na taon ang pwede niyang pirmahan. Pwede siyang mag-intay until next year na merong expected contract na 380 sa loob ng 5 taon. Ang rule, kapag meron 2 taong natitira kahit ma-meet niya yung criteria, 4 na taon lang ang maibibigay na max contract. Makukuha lang yung 5 kung na-meet niya yung criteria at nasa 1 taon na lang yung natitirang kontrata dito sa isang player, katulad ng sitwasyon ni SGA. 2 wins away na rin siya sa finals. Talagang manlalaki yung mata ngayon ni SGA dahil sa kontratang pwede makuha niya. Yung isa pang plano niya, siya na rin ang mag-handle sa sarili niya bilang agent. At makakatipid siya doon ng nasa $12 million per year sa kanyang kontrata dahil siya na ang kukuha imbes na ibayad niya sa kanyang agent. Kaya siya yung matuturing na biggest winner ngayon. Another winner si Cade Cunningham at Evan Mobley dahil nasama din sila sa All-NBA team. Pero si Mobley, una nang nag-take effect yung kanyang 269 dahil sa Derrick Rose rule nung manalo siya ng Defensive Player of the Year. Si Cunningham naman bilang third member ng All-NBA, nakuha din niya yung 30% 269 million na upgrade yung kontrata. Si Alperen Sengun yung isa sa mga player na nasnub ngayong taon. Pero walang impact sa kanya yon dahil parang okay lang ding masnub siya dahil pwede pang bumawi si Sengun sa next 4 years. Walang implication sa contract ni Sengun kahit masama siya sa All-NBA team. Hindi siya pumirma ng Derrick Rose rule contract pero naka-max contract siya dahil 5 taon. Ang malas doon si Jaren Jackson Jr. dahil namintis niya yung pagkakataon nung hindi siya mapili at maiiwan siya sa standard contract. Meron pa siyang $23 million, pwede siyang pumirma ng extension na dapat kung nasama siya sa listahan or sa membership, Supermax ang makukuha niya. Pwede niyang abutin kasi yung mahigit $40 to $50 million. Pero dahil hindi siya nasama, ay nasa $23 to $33 million pa rin ang posibleng makuha nitong si Jaren Jackson. Sa pagitan ni Sengun at ni Jaren Jackson, mas malaki ang nangyaring impact na snub kay Triple J kumpara kay Sengun dahil si Sengun pwede pang bumawi. Si Jaren Jackson, namintis na niya yung golden opportunity. Si Sengun may 5 or 4 na taon pa. Sasakto pa yon sa new TV deals na 10 years increase ang salary cap. Imbes na $35 million kada taon ang increase, lalaki pa yon at pwedeng umabot ng $50 million pataas kada taon. At lalaki din yung kontratang makukuha ng player. Katulad na lang nito si Anthony Edwards sa 2026 off-season, pwede siyang pumirma ng kontrata kung gugustuhin niya. 360 sa 4 na taon, 70 million per year ang pwede makuha ni Edwards. Pero dahil may option si Edwards na hindi muna pumirma ng 2026 at pwede siyang pumunta ng 2027 at dun siya makakuha ng Supermax contract kung saan eligible na rin naman kasi siya, pwedeng abutin ni Edwards ang $400 million sa 2027 dahil si SGA nga sa 2026 380. Pasok pa rin si Edwards dahil sa 2 years before bago pumirma ng kontrata nasama na siya sa All-NBA team. Isa pa doon, baka nga lumagpas pa ng $400 million ang makuha ni Edwards sa 5 taon dahil ang increase $35 million per year. Pwede pang umangat yun sa 420 to 450. Dito naman posible magkatampuhan sa OKC lalo na kung magcha-champion sila ngayong taon. Sinulat ko na to dati. Ngayon naman sinulat ng mga analyst after ilabas yung All-NBA team selection dahil merong isang player doon na magiging katulad ng senaryo ni Sengun at ni Jalen Green dito sa Houston Rockets.
Sabay kasing pipirma si Tremans at si Jalen Williams na pareho sila ng draft class. Si Jalen Williams nasa All-NBA selection. Hindi pa talaga siya eligible na makakuha ng 30% dahil sa rule, kailangan masama siya sa All-NBA team sa taon bago mag-take effect ang kontrata. Next season pa yon. Pero pwede siyang pumirma ng 220 to 230 na kontrata. Pwedeng tumaas yun kung masasama ulit siya next year sa All-NBA team. Ang bad news doon kay Tremans. Sa pagitan nilang dalawa, si Jalen Williams yung posibleng bigyan na malaking kontrata at itong si Tremans ang Alperen Sengun contract. Hindi naman masama yun, pero dahil pa sa SGA Supermax contract next year at another Derrick Rose rule contract ni Williams, maapektuhan ang Thunder sa 2027. Meron pa talagang isang taong buffer ang Thunder sa championship run. Kahit pa lumaki ang salary cap, lalaki naman ang kontrata ng hindi lang isa kundi dalawang OKC star player. Bago pa lang yung 2025 season, sa pagitan ng Tremans at ni Jalen Williams ang pinamimilian kung sino ang bibigyan ng max contract. Mas clear ngayon na si Jalen Williams ang makakakuha nun dahil naging All-Star at All-NBA team member. Akala nun ng iba at akala din ni Holmgren siya ang magiging next star kay SGA. 3 months nga lang daw ang kailangan niya para maging superstar. Magtatatlong taon na siya. Ang biggest loser naman ngayong taon si Trae Young dahil literal na malaki ang nawala sa kanya. Marami kasing may galit ata dito kay Trae Young dahil yung mga comments ng mga fans, dapat si James Harden ang hindi nasama sa All-NBA team. Si Harden may average na 22 points, 5 rebounds, 8 assists per game. Kaya nasama si Harden dahil sa 56 na third vote at 4 na second vote. Si Harden marami ding naiinis sa kanya ng mga media personality at analyst at botante din. Si Trae Young naman, 24 points, 3 rebounds, 11 assists per game na siya pa ang leader ngayong taon. Nakakuha lang siya ng 3 third vote. Hindi naman unang beses na nasnub si Trae Young. Last year ganun din, 28 points at 10 assists per game. Hindi rin siya nasama. Mula naman sa per stat head, kapag meron ng isang player na 11 assists per game, 44 times na nasasama sa All-NBA selection. Na-break ni Trae Young ang record na yon nang hindi siya mapasama. Mukhang reason doon, kailangan talagang lumipat ni Trae Young ng ibang team para mapansin talaga siya ng media. Blackball na rin kasi si Trae Young ngayon. Parang nagsimula nung dinispatcha niya ang Knicks. Hindi na siya pinapansin at marami talagang galit sa kanya. Kung nasama si Trae Young, 345 million ang pwede niyang pirmahan. Pero hindi siya nasama, nasa 229 million sa 4 na taon ang makukuha pa rin niya. Yung 345 katulad yon ng dapat makukuha ni Luka na pipirmahan niya kung sakali this off-season. Kaso nga na-trade siya sa dahilan na mataba daw si Luka, pero ang sinabi ng iba doon, ayaw papirmahin ng Dallas ng kontrata. Nasa 116 million ang matatanggal kay Trae Young, kaya natag siyang biggest loser na player. Katulad ni Jaren Jackson na wala din sa kanya yung golden opportunity. Kahit saan team lumipat si Trae Young, same contract pa rin na makukuha niya, 229 sa 4 na taon. Ibig sabihin, wala na siyang rason para magstay sa Atlanta. Ito ay kung gustong manalo pa ni Trae Young. Dahil kung ang hahabulin naman niya ay kontrata, katulad lang din yun na makukuha niya sa ibang team dahil wala na siya sa Supermax contract rule. Base pa kay Trae Young, focus pa rin naman niyang magstay sa Atlanta. Pero mukhang mababago yun papasok ng off-season dahil papasok na rin sa rebuilding process ang Atlanta Hawks. Oras na pumirma din ng $229 million si Trae Young, mahihirapan siyang i-trade. Ang pwede na lang hingin ni Trae Young sa Atlanta bilang pampalubag loob ay bigyan siya ng no trade clause.